Attorney Salvador Panelo, mga kababayan, binara si Boying Remulla. Banat ni Ate Sal Panelo, hindi umano pwede maging ombudsman ang katulad ni Boying Remulla. Tingin niyo, Attorney Sal, qualified ba maging ombudsman si Secretary Boy? Ako, yun ang delikado. Pag ang ginawa mong ombudsman ay si Secretary Boying, ha? Sorry, Secretary Boying, ha? Magkaibigan tayo, pero yung mga inasal mo, yung mga ginawa mo, habang ikaw ay Secretary of Justice, talagang makikita na hindi ka magiging objective, hindi ka magiging fair, ikaw ay partidista. Hindi po pwede sa ombudsman ang isang kumikiling. Tingnan niyo yung si Ombudsman Sammy Martirez. Yan ang ideal na ombudsman. Wala siyang pakialam kung sino ang involved. Hindi ka magiging objective, hindi ka magiging fair, ikaw ay partidista. Banat naman ng mga netizens, sobrang kapal de umano ng pagmumukha nitong si Remulla. Samantala, Pangulong Bongbong Marcos, tila mali-mali ang kanyang naging sagot sa tanong para sa mga kabataan. Para po sa aming mga kabataan, at ako po ang boses nila ngayon, ano po ang hakbang ng ating gobyerno para gawing kaakit-akit ang farming bilang karir po dito po sa ating Pilipinas? Siguro, alam nyo na tama yun, na magnabigat. Siguro, tama talaga yun kasi ang average age ng ating mga magsasaka at saka mangingisda masyado nang mataas. Dahil nga, mahirap nga ang buhay ng magsasaka. Kaya siguro yung mga nakapag-aral na, yung mga anak natin, nakapag-aral na, gusto nila nasa air condition silang opisina at medyo maginhawa. Dahil talaga ang hirap ng buhay. Nakikita namin yan sa probinsya, ang hirap ng buhay ng magsasaka. Ngunit, ang tanging sa akin palagay, at kami ni Secretary Kiko ay pinag-usapan namin ng matagal ito, paano natin pababain yung average age ng ating mga magsasaka? Kailangan natin pumasok sa mga bagong teknolohiya. Dahil yun, kailangan talaga natin para maging yung bawat hektarya natin, mas malaki ang yield, mas malaki ang ani, paano natin gagawin yun? Ang nakakaunawa at mga talagang practitioner, ika nga, ng high-tech agriculture, intensive and extensive na type of agriculture, ay ang mga kabataan silang magtuturo sa atin ng mga bagong teknolohiya. At yan, palagay ko, ay magiging interesting na yan, magiging interesante na yan para sa ating mga kabataan. Para nakikita nila na hindi lamang may magandang hanap buhay naman ang magsasaka. Kahit na may kahirapan talaga ng konti, siyempre, kailangan masipag at lahat. Masipag naman ang Pilipino kahit yung mga bata, masipag naman talaga. Basta't may nakikita silang resulta. Kaya sa akin palagay, yun ang ating pwedeng gawin. At para sa mga mas nakakabata, ay sasabihin nila, interesting to, interesante ito. At palagay ko yung sakripisyo na kailangan para pagandahin ang ating ani, ay palagay ko naman yung mga Pinoy na magiging magsasaka. Tama na, wala na akong maintindihan. Yung kabataang nagtanong, parang, ano ba yung sagot mo? Diyos ko, Mariosep, Mr. President, you are trying to be relevant. You are trying to be like Tatay Digong. Tatay Digong yan. Kahit anong sabihin mo, hindi ka makakakonect. Kasi hindi ka makakarelate sa mga Pilipino. Mayaman ka, spoiled brat ka. Hindi ka naman lumaki na mahirap. Daming pang mga sinasabi. Ang sabi, Mr. President, ano yung mga hakbang? Wala ka po sinabing mga hakbang.